what you're going through right now. I don't know if you are filled with pressures, worries. The reality is, God cannot fill someone who is already full. And right now, let's give it to God, all of our burdens, so that God and His Spirit can move within our lives. Yes, Jesus. Strip me back of all my pride, my possessions, till all I want and all I see is your presence. Strip me back of all my pride, my possessions, till all I want, till all I want and all I seek is your presence. Awaken me a fire and a zeal, a fire full of love. Heaven open up. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all-consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, strip me back of all my pride, my possessions, till all I want and all I seek is your presence. Oh, awaken me a fire and a zeal, a fire full of love. Heaven open up. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all-consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all-consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, we acknowledge you. We know that you are powerful. And right now, we surrender every burdens and hindrances inside our lives. And we allow you, Holy Spirit, to take control of our lives. Fill us. Fill us, Holy Spirit. Empty us
from our pride. Come on. Speak to the Holy Spirit right now. Welcome in this place. Jesus, Jesus. Come on, let's sing. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. Come on, church, let's We sing. want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all-consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, my soul, come and welcome you, Holy Spirit. Move within our lives. Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. A blessed day, Zion Christian Fellowship Baliwag. Kumusta po kayo? Welcome po kayo sa ating mga Night of Fire. At magsisimula po ngayong gabi, ngayong araw na ito, ang unang gabi ng ating Night of Fire. Bakit po mahalaga ang fire sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Dahil ang fire po, it purifies, and God uses fire to light the path of other people so that they will see Jesus sa buhay po natin. At ang pinaka-the best way po na pwedeng pagmulan ng apoy, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Pakikinggan po natin ang salita ng Panginoon at gagamitin po ni Lord sa gabing ito, sa araw na ito, ang ating Bishop Eli L. Mercado upang pangunahan po tayo sa topic, the kind of people that God uses. Bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon, bago po natin ito panoorin, nais ko lang po kayong paalalahanan, sa darating po na May 28, meron po tayong Go Day or Global Outreach Day. Ito po'y paghahanda na ginagawa po natin itong Night of Fire, Prayer and Fasting upang matiyak po natin na magkaisa ho tayo sa Espiritu, sa panalangin, sa paghahanda, at lalo tigit po sa ating pong init at alab at apoy na nagmumula sa ating Panginoon. Sa araw pong iyon, sabay-sabay po tayo mag-share ng gospel sa ating pamilya, mga kaibigan, sa ating mga kaopisina at katrabaho, at pwede po nating isama ang ating mga ka-cell group
kasamahan sa simbahan upang marami po tayong maabot sa kapurihan ng ating Panginoon. Hinihikayat ko rin pong bawat isa na simulan na po nating ilista ang ating prayer for three. 3 kaibigan o 3 kaklase, kamag-anak na nais po nating idalangin at ilapit sa ating Panginoon. Narito po si Bishop Eli upang turuan po tayo sa salita ng ating Panginoon. I-welcome po natin siya. Elections are over. Some of us ay nasaktan, nasugatan. Yung iba naman ay lihim na nagdiriwang. Napakaganda ng sinulat ng isang pastor ng isang Chinese church, si Dr. Stephen Tang. Partly I quote yung summarization ng damdamin ng maraming tao ukol sa nangyaring elections noong May 9. Ang sabi po niya sa kanyang pastoral reflection, some are deeply hurting, others are wildly rejoicing. Some see hope, others see despair. Yung iba sa atin inyo, nakikita yung pag-asa, yung iba naman ay kawalan ng pag-asa. Some say, how can you? Others say, why can't I? Some feel vindicated, others invalidated. Sino ba sa inyong invalidated dyan? Sino ba sa inyo ang feeling ay itinaas ka kasi tama, hindi tama, nanalo ang iyong pinili, di ba? Some say, defend yourself. Others choose their privacy. Mananahimik lang ako. Some can't believe it. Some can't believe it. Others knew it was inevitable. Some want to leave. Others want to stay. Some are fighting. Others choose not to engage. Some declare it's God's will. Some would say it's God's punishment. Nagpapakita ito kung gaano tayo kahati. That we are polarized, divided as a nation, divided ang mga families, divided pati ang mga churches. Dahil po sa nangyaring ito. So nais ko po na ipaalala sa bawat isa sa atin, ano man ang nangyari, ano man ang naging damdamin mo, nais ko po sabihin sa iyo na ikaw ay buhay at may layunin kung bakit buhay ka. Amen? That you are alive for such a time like this because God wants you to be alive for such a time as this. And if God wants you to be alive, God would like to use you for such a time as this. Buhay ka sapagkat gusto ni God na buhay ka. At kung gusto ni Lord na ikaw ay buhay, gusto ni Lord na ikaw ay gamitin sa ganitong panahon na napakalaki ng conflict na ating dinaranas. God can use you for this season of conflict and confusion. God wants to use you. God is calling you to offer yourself to be used by God. Tinatawagan ka ni Lord na ialay ang iyong sarili at paggamit sa Kanya. So uulitin po natin yung tanong na sinimulan natin nung Sunday, what kind of people will God use during this season of life? Ano bang klaseng tao? Ano bang klaseng babae o lalaki ang pwedeng gamitin ni Lord sa panahon na napakatindi ng hidwaan
ng pag-aaway, ng digmaan sa maraming buhay. Nais ko pong basahin sa Tagalog ang Colossians 3 mula sa 12. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. At ang kasunod, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, basahin nyo, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At ang pinakahuling verse na titingnan natin, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Dakila naming Diyos, hinihingi ko po ang biyaya at sa kasaganahan ng tulong ng iyong Holy Spirit sa akin at sa bawat isa upang matanggap namin ang iyong mensahe ngayon na may kababaang loob at may matalimain, masunuring puso. Para sa inyong karangalan at kalwalatian in Jesus' name. Amen. Amen. Ulitin natin ang tanong, what kind of people will God use during this great time of conflict? Tatlo katugunan lang po ang ibibigay ko kung anong klaseng lalaki o babae ang gagamitin ni Lord sa ganitong panahon. Ang natitiyo ko lang, ikaw yon, okay? Pero bakit? Anong kailangang makita sa iyo? Number one, God will use the forgivers. God will use the forgivers. Gagamitin ng Panginoon ang mga mapagpatawad. Gagamitin ng Panginoon ang mga mapagpatawad. Gusto niyo ulitin ko pa? Ang sabi sa verse na binasa natin kanina sa English, make allowance for each other's faults. Forgive one another, or forgive anyone who offends you. Patawarin mo yung nakasakit sa iyo. Yung hindi nakasakit sa iyo, hindi mo na kailangan patawarin. Sobra ka naman. Kung pati yung hindi nakasakit sa iyo, iniisip mo, kailangan mong patawarin, di ba? Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Pakatandaan mo, pinatawad ka ni Lord, kaya dapat magpatawad ka rin. Nang ibig sabihin ang batayan ng pagpapatawad na ito, because we are forgiven, we must forgive. Di po ba? We are a forgiven people, so we must be forgivers. Tayo'y mga taong pinatawad, nilinis, ginawang anak niya, kaya dapat maging mapagpatawad ka rin. Sabihin mo sa iyong katabi, baka hindi pa niya gets dapat kang magpatawad. Ganon din po ang binanggit ni Paul sa isa pang pastoral epistle, katulad ng Colossians. Sa Ephesians chapter 4, ano pong sabi niya? Get rid of all bitterness, o Tagalog na lang, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sino ba sa inyo ang hindi po sumasama ang loob paminsan-minsan? Yung iba, yung paminsan-minsan, 3 times a day, sumasama ang loob. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Iba pala yung sama ng loob dun sa puot at saka galit. Iba't ibang level, di ba? Huwag na kayong mambubulyaw. Naku, pag may pambubulyaw na, iba na yon. Manlalait.
Ko, ang daming panlalait na naganap ng eleksyon, ano? At mananakit ng damdamin ng kapwa. Sabihin mo nga ninyo, sa harap ng Panginoon, Lord, ako po yon. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nang ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo sa part na to, magpatawad ka sapagkat pinatawad ka ng Diyos, hindi sapagkat ikaw ay mabuti o mabait o mas kukunting kasalanan mo, kundi dahil kay Kristo. When you forgive, you will also receive forgiveness. If you will not, you will not be forgiven. Pag nagpatawad ka, patatawarin ka. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin. Sabihin nyo, Pastor, saan yan sa Biblia? Naku, paulit-ulit sa Biblia, sinasabi po yan. Di ba? Forgiveness means to release, to cancel, to delete in your record the wrong done to you. Ang pagpapatawad, ang ibig sabihin ay yung anumang kinakadena mo sa puso mo ay tinatanggal mo na, nire-release mo na. Kinakancel mo na yung kanyang ginawa. At yung record ng kanyang ginawa sa iyo ay dinidelete mo. Yun pong ibig sabihin. Bakit delete? Bakit cancel? Kasi isang term na ginagamit sa Biblia, pag tayo ay nagtatanim ng galit, sumasama ang loob, ay naglilistahan, recording. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13, love does not keep record of wrongs. Hindi naglilistahan. Isa. Huwag mo na ulitin yan, ha? Inulit, dalawa. Isa na lang. Tatamahan ka na. Pinalaki tayong ganyan nung tayo maliliit Yung kumisan, wala pa siyang ganang paluin ka, kaya sabihin, dalawa, tapos dalawat kalahati. Di ba? You are forgiven, you must forgive, you must be a forgiver. Pangalawa, mukhang maikli ang message, ano? Huwag kayong mag-alala. God will use the forgetters. Gagamitin ni Lord hindi lang yung nagpatawad, kundi yung nililimot. Ang ginawa sa kanya, sabihin nyo, oh, Pastor, ano yan? God will use when you forgive and when you forget. Baka cliche na naman yan. Ilang beses ko nang narinig yun. Pelikula pa nga yan Forgive and forget. Pwede ba yan? Totoo ba yan? Ganon ba yan kadali? No, not yet. Hindi ko naman sinasabing right away. Siguro yung iba sa atin, kailangan natin ng magkwentuhan ng matagalan. Magdalangin na, umawit sa Panginoon. Yung iba sa atin, masasabi natin, and maybe you believe it with all your heart, yes, I can forgive, but I cannot forget. Saan makikita sa Biblia yan? Balikan po natin yung ilang mga verses. Ang sabi po sa verse 12, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, kayo'y pinili,
tinawag ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Paano ba nagpatawad sa atin ng Panginoon? Nung pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan, tapos nagkulang ka, hindi niya sinasabing, na naman, inulit-ulit mo na naman yan. Dahil kung ganyan si Lord, wala ka nang maririnig sa Kanya araw at gabi, kundi yung na naman. Di ba? How can we be like this? Ang sabi, clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. How can we be like that? Paano natin pwedeng isuot ang bagong pagkatao na ito, yung pagiging mahabagin, pagiging mabait, pagiging mababang kalooban, pagiging maamo, pagiging matiisin? How can we be like this if we keep on remembering the hurt and the pain caused to us by others? Paano ka magiging mahabagin? Paano ka magiging mabait? Paano ka makagawa ng mabuti kung lagi mong inaalala ang pait na dinulot sa inyo ng iba? Tapos ang sabi pa, above all else, higit sa lahat, isuot nyo na ang damit ng pag-ibig. Gaano kalagang pag-ibig? Which binds all together in perfect harmony. Ang pag-ibig ang nagbibigkis sa atin sa ganap na pagkakaisa. Pag walang pag-ibig, walang pagkakaisa. I-skip ko po. Ganito po tayo pinatawad ni Lord there. Sa inyo na nag-iisip, nasa Biblia ba talaga yung when you forgive, you forget? Kasi ganito po yung ginawa ni Lord sa atin eh. I-skip ko na lang po yung Psalm 103. Punta na lang po ako sa Hebrews 8:12. And I will forgive their sins or their wickedness, and I will never again remember their sins. Palakpakan natin ang Panginoon. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalikuan at hindi ko na alalahanin ang kanilang mga kasalanan. At ang picture sa Old Testament, yung lahat ng ating kasalanan ay nilagay ni Lord sa isang sidlan at pagkatapos binaon niya sa kay lalim-laliman ng dagat. Anong pinakamalalim na bahagi ng dagat sa Pilipinas? The Philippine Deep, 32,000 feet. Yung Marianas Deep sa may Guam, about 35,000 feet. Nang ibig lang sabihin, pag mayroong ibinaon ng Diyos, ibinaon niya sa limot, at huwag ka nang magpadala doon ng marine para suyurin ang kanyang nilimot. At sa Philippians 4, bagamat ibang konteksto, makakatulong kung ating alalahan nito. Ano po sabi sa Philippians 3? Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na to, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Isang bagay ang ginagawa ko na yun habang nililimot ko ang nakaraan. Basahin nga natin ang malakas yun. Habang, 1 to read aloud. Habang nililimot ko ang nakaraan. Ang pinatawad ni Lord, wag mo nang huhukay-hukayin. At sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Hindi ka makakarating doon kapag merong nakagapos sa iyo sa nakaraan.
What does it mean to forget sins? Ano bang ibig sabihin na forgive and forget? Anong ibig sabihin ng forget? Yun ba yung ugali ng katulad ng mga matatanda that they often forget? Yun ba yung ugali ng mga may dementia o may Alzheimer's disease? Yun ba yung ugali ng mga nag-cramming sa pag-aaral at pagkatapos ng exam? They forget. Kung ano yon. What does it mean to forget? I-apply natin kay Lord. Isipin niyo mabuti mga kapatid. Pakinggan niyo mabuti ito. Kung ang Diyos ay all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Madalas nga narinig ko sa inyo, Lord, alam mo, pati detalye ng aming mga pangyayari sa aking buhay. Na alam niya yung nakaraan, alam niya ang mga bagay kung saan ka nasaktan at kung paano ka nakasakit, kung paano mo siya sinaktan. Alam niyang kasalukuyan, alam niyang inaharap, and He knows whatever in between there is. Nang ibig sabihin, yung memory ng ating Panginoon, pag samasamahin mong lahat ng memory RAM, lahat ng memory, kahit ilang bilyong terabytes yan na memory, higit pa rin ang memory ng Panginoon. Kaya sasabihin mo, how can God forget? Kahit ang kaisipan nating mga tao, kahit tayo mahihina, kahit hindi tayo matatalino, grabe ang memory natin. Sa isang araw daw, nung hindi pa panahon ng computer, kaya mo mag-isip ng 10,000 kaisipan. So how can I forget? What does it mean to forget? Ito po yun ang ibig sabihin ng forgetting. To forget means for God to decide not to count your faults and failures and offenses against you. Yung paglimot ng Diyos, ang ibig sabihin ng Diyos ay nagpasya na hindi ka na niya sisingilin at susumbatan sa iyong pagkukulang at sa iyong mga kabiguan at kasalanan laban sa Kanya. Nang ibig sabihin, pag pinatawad ka niya at pagkatapos nauulit mo yon, hindi ka niya sasabihin, dagdag sa kasalanan. Sapagkat pinatawad na yon, nilimot na yon, hindi ka niya sisingilin sa mga nagawa mo. Sapagkat kung sisingilin ka pa rin ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang mo, sino sa atin ang pwedeng tumayo sa harap ng Diyos? Hindi ka na niya sisingilin, hindi ka na niya susumbatan. That is not on you anymore. Bakit? It was already nailed on the cross of the Lord Jesus Christ. That is the meaning of forgetting. It does not mean obliterating or removing it from our memory. It means lahat ng ginawa natin na pinatawad ng Panginoon ay hindi na ibibilang laban sa atin. It means, yes, kikilalanin mo ang lalim, ang pait, ang sugat na binigay sa iyo ng kanyang ginawa. Kasi yung mga bagay talagang matinding sugat eh. Sinaksak ka na. Tapos ginanon pa. Pinaiikot pa ng ilang beses ang kutsilyo. Tapos nung binunot, nilagyan pa ng asin. Masakit talaga. Diba? Lalo-lalo na yung mga pinagtaksilan. Diba? Akala mo kayong dalawa? Tapos nakita mo, may kasama siyang iba, sila palang dalawa. At ang kasama niya, kaibigan mo pa? Akala mo, pareho tayong kandidato? Pagkatapos nung matalo ang kandidato ko, tawa ka ng tawa kasi iba palang kandidato mo. Grabe ka. Ang sarap mong patawarin.
Remember, friends, huwag kayong matakot. Akala ng iba, when you forgive and forget, you reconcile. Not right away. Not right away. Kasi mahirap sa ibang message na yun, okay? Habang message, pag tinalakay ko pa yun eh. Kasi mahirap mag-reconcile sa isang taong gumawa sa'yo ng kasalanan na hindi naman nag-apologize, na hindi naman nagsisisi, di ba? O halimbawa, you were abused. At pagkatapos humingi ng tawad para sa iyong kakaliwanagan ng iyong puso, ay nagpatawad ka pa rin. Hindi ibig sabihin, nandidikit ka pa sa taong yun kasi hindi mo pa alam kung siya ay abuser pa rin. Di ba? Sa ibang message na yan, okay? Maybe next year. O kaya sa susunod na eleksyon. Pangatlo, ano yung una? Sinong gagamitin ni Lord ng mga tao? Yung forgivers, yung forgetters. Wala na po akong maisip na F. Kaya hanggang dyan na lang. Pero may G naman siya, di ba? God will use the givers. Sabihin nyo, Pastor naman, hawak kayo sa upuan nyo. Sabihin nyo, ayan, nangangaral na naman si Pastor ukol sa giving. Hindi po ukol sa pera to. Bakit kayo pag giving ang pinag-uusapan? Iniisip nyo, perang ibibigay ninyo. Pero pag humingi kayo sa kay Lord, ang iniisip nyo lagi, pera. You're so unfair. Pag humingi kay Lord, ang gusto mong i-give ni Lord, pera. Pero pag nangangaral sa pulpito ng giving, ang gusto mo, sana naman hindi pera. Ang sarap mo talagang patawarin. The people God will use are givers. Pag-ukol sa giving, hindi ibig sabihin, mga kapatid, ito'y sa pera. Sapagkat mayroong ibang bagay na higit na mahalaga kaysa pera. Di ba, mga Bisaya? May ibang mga bagay na higit na mahalaga kaysa pira? Hindi sa pira. Di ba? We must be givers of love, mercy, and kindness. Dapat marunong tayong magbigay ng pag-ibig, ng habag at ng kabaitan. Since God chose you, ang sabi ng verse, since God chose you to be the holy people He loves, pinili ka na ni Lord, minahal ka pa, grabe. Damitan nyo ang sarili ninyo ng tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Karakter ng love yun, di ba? Above all, clothe yourselves with love. Anong fashion ang gusto mo? Ano man yan, kahit anong panahon, dapat ang suot mo ay pag-ibig. Sapagkat kung may pag-ibig, yan lang magbibigkis sa atin sa tunay na pagkakaisa. Pag walang pag-ibig, hindi tayo magpapatawad, hindi tayo lilimot, at hindi ka makapagbibigay ng pag-ibig sapagkat una sa lahat, hindi mo natanggap ang tunay na pag-ibig. Madalas nating sabihin sa ating mga discipleship classes sa Zion, you cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa iyo. Pero kung nasa sa iyan, minahal ka ng Diyos, tinanggap mong pag-ibig ng Diyos, tinanggap mong kapatawaran ng Diyos, tinanggap mong kabaitan ng Diyos, sapagkat nasa sa iyan, pwede kang magbigay ng pag-ibig at kabaitan at kabutihan. In fact, the reverse ang sabi po sa verse 8, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Biro mo. Grabing ginamit na term sa Tagal, itakwil nyo na. Alin? Yung galit, sama ng loob, puot, iwasan na ninyong panlalait.
Kayong mga nanalo, huwag niyo sabihin na kami natalo at talunan. Sapagkat ako hindi natalo. Di ba? When I vote for principles, and I believe that is right, hindi ako natalo. Di ba? Hindi ako natalo. Pero tingnan niyo, sinasabi rito, look at the position ng tinatawag ni Lord na magpatawad at lumimot at magbigay. Since God chose you to be holy people He loves. Pinili ka ng Diyos. We are a chosen people. We are a holy people. We are a forgiven people. We are children of God. Mga anak tayo ng Diyos. Pinatawad. Nasa kaharian tayo ng Diyos. Yan ang posisyon mo sa harap ng Diyos. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na magbabago, nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyong makilala. Ganyan ka eh. Pinuno ng Diyos ang buhay mo ng pag-ibig, ng kaawaan. Gusto ko po yung illustration ng ganito eh. Hawak mo ang iyong cup of coffee. Tapos samantalang naglalakad ka, may bumundol sa'yo. Tumilapon ang kape. You spilled it over. Sabihin nyo, bakit tumapon ng kape? Kasi sabihin nyo, nabunggo ka eh. Hindi. Kape ang tumapon kasi yun ang laman ng cup. Kung ang laman ng cup ay tsaa ang matatapon, di ba? Kung tubig lang yon, nabunggo ka, anong matatapon? Tubig. Kung anong laman ng iyong cup, yun ang may spill, yun ang matatapon. Kung ang laman ng puso mo ay pag-ibig, pagpapatawad, kabaitan, kabutihan, yun ang may bibigay mo, yun ang may spill mo. Pero pag ang laman niya ay inis at galit at sama ng loob, yun ang ilalabas mo eh. Grabe naman ang nilagay ni Lord sa ating mga puso. Ang nilagay niya sa atin ay kapatawaran, paglilinis, pananampalataya at pag-asa. And look at the prescription in the long position. You must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Remember mga kaibigan, mayroong tatlong bagay na hindi mo pwedeng isurrender. Hindi dapat mawala sa iyong tatlong bagay na ito. Kahit saan ka mapunta, kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit anong mangyari sa Pilipinas, sana tama ka na tama ang kandidato mo. Okay? Sana mali ako. Pero kahit anong mangyari, huwag mong pabayaang mawala ang tatlong bagay na ito. First, we cannot give up faith. Hindi dapat mawala sa atin ang pananampalataya. Hindi mawawala ang Diyos. Makapangyarihan pa rin ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos. Mapagpatawad pa rin ang Diyos. Iyon ang ating pananampalataya. Please don't give up on faith. Yung iba sa inyo, pag sumama ng loob, pati pananampalataya nyo sa Diyos, sinasama nyo. Parang ayaw mo nang maglingkod. Secondly, don't give up on hope. Huwag mawawalan ng pag-asa. Hanggat buhay ka at may Diyos ka, may pag-asa. Labanan natin ang panlulumo. We must not give in to disappointment and discouragement and despair. Because buhay ang ating Panginoon at ang sabi, ang nananampalataya, hindi ka binibigo.
They will not be put to shame. You hold on to God even when it is very discouraging. Yes, you cry. Ay, sige, pwede kang magsisigaw muna, pwede kang umiyak. Huwag mo lang isabay yung paghalakak sa iyak mo kasi tawag na kami ng doktor. Pwede mong gawin yon. Pero dapat sa kaibuturan ng puso mo, nandyan pa rin ang Diyos. May pag-asa sa Diyos, may gagawin ng Diyos. And we cannot give up love. We cannot give up love. We continue to love because that is how I want to be treated and how the Lord treated me. Kailangan magpatuloy tayo sa pag-iibigan, pagmamahalan, sapagkat ganyan ang pagtrato ni Lord sa akin. At gusto ko ganyan din ang pagtrato ng ibang tao sa akin. At yun ang inihingi ni Lord, na dapat ganyan ang pagtrato natin sa isa't isa. Kung minsan very unfair tayo Tinrato tayo ni Lord sa kanyang pag-ibig, pero kung tratuin natin ng iba, ang dali nang mawala ang ating pag-ibig. Di po ba? Hello! Sige nga, kung kayo nakikinig pa, pumalakpak nga kayo. We are loved, and so we must love. The love I receive is the love other people need. Tayo inibig, kaya dapat tayong umibig. At ang pag-ibig na natanggap ko, yun ang pag-ibig na kailangan din ng ibang tao. At sabi ng isang author, of course, madalas natin gamitin, it's radical love, it's redeeming love, it is indescribable love. Ang sabi po ng isang author, love is the only thing that can change the unchangeable. Love heals. Love uplifts, love strengthens, love energizes, love refreshes, and love renews. Love is the most powerful force in the universe because God is love. Alam niyo, may pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. Sa kanyang pagmimisyon, nangaral siya ng salita ng Diyos sa Listra. Pero bandang huli, marami palang marites doon. At saka marisol. Maraming nanulsol. Pagdating ng mga kalaban, pinagbintangan siya. Ang ginawa nila, binugbog si Apostol Pablo. Iyon ang napala niya sa pangangaral ng katotohanan at salita ng Diyos. Binugbog. Pagdating ng ibang mga lagad, tinulungan siya. At nung makabangon si Apostol Pablo, alam mo ang una niyang naisip? Hindi niya sinabing, mga loko-lokong tao, itong mga taga-Listra, hindi ko na sila dapat puntahan. Hindi Alam mo muna ang hiningi niya, halika, balik tayo doon. Magipag-usap ako sa mga tao. Sasabihin ko pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ito po ang iniisip ko sa gitna po ng conflict natin. What do we do to forgive our cultural and political opponents? Go to them. Sabihin niyo, Pastor, ang hirap naman Go to them. Pay the price to build a relationship through which you can speak the truth in love. The more they reject your faith, the more they need your faith. Tandaan po ninyo, the darker the room, the more urgent and powerful the light. Kung madilim na madilim dyan, konting sindi ng kandila, naku, grabing power niyan. Sa gitna ng kadiliman, ating nararanasan ng galit, ng pagkainis, ng pagbibintangan, ng madilim nating pananaw, please shine that light. The light of love and the light of the gospel. Let me state this, okay? The supporters and campaigners and trolls of one candidate are just as loved by God as I am. Ooh.
yung mga supporter, campaigner, botante, troll ng isang kandidato, mahal din sila ng Diyos katulad ng pagmamahal niya sa akin. They and I are part of the same human race. They need the same grace of God I have experienced. Kailangan nila ang biyaya ng Panginoon na aking dinatanggap at naranasan. Magwawakas po ako sa isang kwento. Merong isang church sa Korea, ng pangalan dito ay Seoul Gospel Church. Yung buong church mismo hindi ko naranasan, pero pinuntahan ko lang ang prayer mountain nila. Pero ang prayer mountain po nila sa Korea can accommodate 30,000 people, yung chapel ng prayer mountain. Ganun po kalaki ito. Because the church has 700,000 members. The local church, hindi po 700, 700,000. Nung bago pa lang po ang church, maybe about 10,000 or 20,000 ang members. Sa marami na silang services. Sinasabi niya sa kanyang staff, sabi ni Paul Yonggitso, pagkatapos ng 2 o 3 service in between, mamamahinga ako, huwag kayong magpapapasok sino man sa office ko. Pagkatapos ng 4th service that Sunday, may biglang kumalampag sa pintuan ng kanyang office. Pagtingin niya, isang lalaki na hindi niya kilala. Sabi, anong ginawa ng aking mga secretaries, bakit nagpapasok sila ng ganito? Umupo siya. So bilang pastor, siyempre kahit medyo nagpapahinga ka, harapin mo. Tapos sinilabas ang kanyang dagger, ang kanyang balisong. Ito po sa Korea. Inilagay sa table. Pastor, sabi niya, ganito ang balak ko. Papatayin ko ang aking asawa at saka ang aking mga biyenan. Pagkatapos, papatayin ko, magsusuicide ako. Wala na namang kwenta ang buhay ko Sabi sa kanya, kaya lang sabi ng aking kaibigan, punta muna ako sa church dito. Kaya nakinig ako sa iyong message. Wala akong naintindihan kasi ibang punto mo Tapos kinuwento niya ang kanyang buhay. Mahirap pa noon ang Korea. So nagtrabaho siya sa Vietnam bilang technician at saka bulldozer driver. Naguhukay siya ng mga kalalagyan ng mga sundalo pag nilulusob sila and so many things. Lahat ng pera, sabing ganon, konti lang natitira sa akin. Pagkain ko lang, pinadala ko sa asawa ko sa Korea. Sabi, magpapagawa ng bahay. Hihintayin niyo ako. So every month, lahat ng pera ko, pinadala ko. And then, nung matapos ang aking contract dito, sabi niya ganon. Hindi ko alam kung 2 years yun at pagkatapos sabi niya ganon, nagkasakit ako, uuwi na ako ng Korea. Nung ako'y nasa Hong Kong, nagsabi ako sa kanya na sa telegram pa noon, darating ako sa airport ng Seoul ng ganito. Pagdating ko sa airport, sabi niya, wala ang asawa ko doon at wala rin kung sino mang sumundo sa akin. Hindi kaya nila nakakuha ang telegram? So ang ginawa niya, naganap siya ng sasakyan at pinuntahan niya yung dapat bahay na katirhan nila. Wala na doon ang kanyang asawa. Sumama sa ibang lalaki. OFW. Pumunta ako sa bahay ng aking biyenan, sabi niya ganon. Pinaalis ako, sabi niya wala na rito. Tapos binigyan siya ng $40 para mamasahe at saka makakain. Kaya sabi niya, may tuberculosis ako, malapit na ako mamatay, pero bago mangyari yun, papatayin ko sila. Sabi niya, tapos magpapakamatay ako. Nasabi sa kanya ni Pastor Yonggitso, hindi ganyan ang pagganti. Ang pagganti, magpagaling ka. Kilalanin mo ang Panginoon, maghanap ka ng trabaho, pat maganda ng trabaho mo, makikita nila, nagkamali sila. So pinadala siya sa prayer mountain na doon, natanggap niya ang Panginoon, natanggap niya ang kapatawaran, at pagkatapos unti-unti na siyang gumagaling sa kanyang karamdaman. Tapos kinausap niya si Pastor Paul Yonggitso, sabi niya, o kumusta? Napatawad mo na bang asawa mo? Sabi niya, Pastor, mahirap po yan.
Okay, kilala ko ng Panginoon. Hindi na ako papatay, pero hindi ako magpapatawad. Ganito ang sabi ni Paul Yonggitso. Pagpalain mo ang asawa mo. Naku naman, pastor. Hindi ko nga mapatawad, i-bless ko pa. Hindi, ganito yan eh. Kasi when you speak blessing, yung blessing dadaloy sa buhay mo, ikaw munang i-bless ni Lord. Kasi pwede mo lang ibigay yung natanggap mo. Pero when you speak curse, kung sumpa, ikaw ang sumpa dadaan sa iyo, lalo kang lalala. Kasi sabi niyo, speak blessing to your wife. Naku, nagngangalit ang mga ngipin. Ang sabi niya, Lord, I forgive my wife and I speak blessing. Bless her. Parang iba naging dating sa kanya. Parang nagliwanag ang mukha. Kasi doon, sa kanya muna dumaan ang blessing at pagpapala. Pagkatapos ng isang buwan, nagpakita muli sa kanyang lalaking ito, Pastor, sabi niya, may trabaho na ako, magaling na ako. Ang sabi niya gano'n, ang ganda ng kita ko. Ang sabi niya, magpapagawa uli ako ng bahay. And Pastor, salamat sa ginawa ng aking asawa. Dahil sa kanyang ginawa, napunta ako rito, nakilala kong Panginoon, naligtas ako, tinanggap kong kapatawaran, and I'm praying na makakilala din siya sa iyo at minsan, sa Panginoon, at minsan, magkikita kaming muli. Pwedeng tumayo tayo saglit. Nasaktan ka ba at sinaktan ka ng iba? Malalim ba ang sugat? Hindi ka gagamitin ng Panginoon kung mananatili ka sa ganong kalagayan, na may sama ng loob, may kapaitan. God wants to use you. Kaya minahal ka niya at pinatawad. Gusto niyang magmahal ka rin at magpatawad. Pwede ba ngayon ay sabihin mo, Lord, nakikinig ako. Handa akong umayo. Handa akong lumapit. Handa akong humingi ng tawad. Handa po akong magpatawad, Panginoon. Sapagkat gusto kong gamitin mong daluyan ng iyong pagpapala ang buhay na ito. At gamitin mo ako. Let's sing. Strip me back of all my pride, my possessions, till all I want and all I see is your presence. Strip me back of all my pride, my possessions, till all I want, till all I want, and all I seek is your presence. Awaken me. A fire and a zeal, a fire full of love. Heaven open up. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all-consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit, strip me back
surrender every burdens and hindrances inside our lives. And we allow you, Holy Spirit, to take control of our lives. Fill us. Fill us, Holy Spirit. Empty us from our pride. Come on. Speak to the Holy Spirit right now. Welcome in this place. Jesus. Jesus. Come on, let's sing. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. Come on, church, let's sing. More of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all-consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, my soul, come and welcome you, Holy Spirit. Move within our lives. Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Wow, purihin po ang Panginoon sa isang napaka-powerful, very inspirational at very challenging message mula po sa ating Bishop Eli Mercado. Pwede bang palakpakan at papurihan po natin ang Panginoon sa mensaheng kanyang ipinagkaloob para po sa atin. Siguro naman po, ang bawat isa po sa atin ngayon ay kumbinsido na pagdating po sa malakihang gawain ng Panginoon, ginagamit niya ikaw at ako para sa isang extraordinary na gawain ng ating Diyos. Ang kailangan lang po natin ay maging handa po tayo, maging available po tayo at magpagamit po tayo sa ating Diyos. Excited na po kami sa gagawin ng Panginoon sa ating Global Outreach Day, sa ating Back to God campaign at maging sa ating mga Prayer for Three. Ini-envision po natin na maraming masisave, marami tayong mawiwin at madidisciple, or all for the glory of God. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa ang bawat salita po na aming napanood at narinig ay tumimo sa aming mga puso. Nawa ito'y magsilbing hindi lamang paalala, kundi maging gabay, hamon. Excited na po kami, Lord, na isagawa po ito, Panginoon. Lord, help us, Lord, to become the person that God uses, Lord. Salamat po sapagkat pagdating po sa pagliligtas ng mga tao, kasama niyo po kami, partner niyo po kami, Lord, upang maisagawa po ang dakilang layunin na ito. Lord, napaka-humbling po, Panginoon, na karanasan po ito, Lord. Pero nagpapasalamat po kami sa kabila po ng aming mga kahinaan, ay pinagkatiwalaan niyo po kami ng isang malaking trabaho. Ang ibahagi po ang mabuting balita, abutin po ang mga nanghihina at nawawalan ng pag-asa at akayin dalhin sila sa kaliwanagan, sa krus ng Kalbaryo. Lord, today, pinagpipray ko po, Panginoon, ang aming mga Prayer for Three. We pray, Lord, na ang bawat isa'y sumama, sumali, at ilista po, Panginoon, ang mga kaibigan, mahal sa buhay,
na amin pong napupusuan, Panginoon, na idalangin at abutin, akayin, Panginoon, at bahagihan ng mabuting balita. Lord, no excuses. Naniniwala po kami habang isinusulat po namin po ang kanilang mga pangalan. Naka-ready na po kayo, Lord. Inihahanda nyo na po sila upang sila po ay kumilala, tumanggap sa aming buhay na Panginoon na nagliligtas at nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Bless our Back to God campaign, Lord. Amin pong tinitingnan na marami pong mare-restore, mare-recover, mare-renew sa kanilang pananampalataya pabalik sa aming Panginoong Jesus. At pinagpipray din po namin ang aming Global Outreach Day. We're praying, Lord, na magkaroon po kami, Lord, ng massive evangelism day, Lord, na kung saan marami po ang maaabot ng iyong buhay na salita. Pagpalain niyo po ang mga cell leaders, mga potential leaders, yung mga nasa process, Posty, School of Leaders 1, 2, 3. Salamat po sa kanilang participation at sa lahat ng mga cell members, Lord, na patuloy po na sumusuporta po sa gawain na ito. Bless Zion Baliwag. And we're so excited, Lord, sa harvest of souls na ibibigay niyo po sa amin. In the name of Jesus, Amen at Amen.